ito po yung PC2. Kailangan po natin dito para may update to. Ito po yung pinaka-memory niya para ma-update natin yung STI. At yung RDFD at battery. So, i-connect lang po natin dito sa computer. Sa laptop. Kabilang dulo. Kabilang dulo. Saan naman to? Yan sir, direct na natin i-connect dun sa STI. Jeep ba yung nakasakay dito sa bike? Nakasombrero. Nakita mo ako? Oo, base sir. Pero si Jirek hindi nagsusumbrero. Jeep ba yung hindi sa Jeep so ako. Kita ko guys niya. Ang gano'n kalayo. Pero kailangan ko pang i-update yung mga yan. Naka-port. Pala siya. Sa Ultegra at Dura-S kasi sir dito banda sa Sa ilalim. ilalim, oo. Sa mga GRX 105 dyan ang banda. Hindi mo kalahin may port dyan. Port nga. Tsaka yung ginamit mong tool, yung parang tinidor. sir. Ayan. May ganyan kasama sa Meron yan sa'yo eh. yung bagong kit. Iniisip ko, para saan kaya yan? Para doon pala yun, parang guide, no? Para madali mo masok-sok. Doon na yung kanan. Bilis na, mga 1 to 2 minutes lang. And now we're gonna do the left. Left din naman. Using the guide. Jimor, daan si Jimor. Alright, what's going on right now? We're at the shop today. We're getting our Shimano 105 Di2 updated. Yung firmware na update natin. And I've told you this in the past. Yung right shifter ko may problema. Palagi siyang red, palaging low bat. And it's not just a simple case of pula lang siya pero okay naman yung battery anyway. Hindi ganon. Pula kasi talagang low bat. Palaging may there's this constant drain na nangyayari. And in the 2 years that I've owned the bike, so nakatatlo na ako. And ang battery ng right shifter, which means battery ng RD, shifter to RD, kasi wireless siya, you know what I mean? Dapat yan 3 to 4 years. Ayan, so may mali. Hindi ako makapag-update sa sarili ko at home kasi wala akong passkey. I could have gone to Lifecycle and retrieved my passkey pero may malapit na dito eh. Shops like Supreme and other shops who are authorized Shimano dealers have the ability to update your firmware. So after the whole thing is done, titingnan natin kung mag-green na yung light, yung status light sa right shifter ko. And the real test is, the real sign of success is after 3 months pa siguro or 6 kung it still stays green pag nag-check ka ng status. Sana makorek. Pero the first sign of a win here is kapag nag-status check tayo after the whole thing is done is if the indicator light is green at hindi na red. Dahil late ako, may pandesal ako. Oo. Confirmation ko. Alright, real world test. Actual bike ride ito. And this is the day after na nagpa-update tayo ng firmware. Not that it needed a real world test, pero after the update, after dun sa shop, wala na akong time i-test yung bike eh. May lakad eh.
Hindi ko na na-check yung mga ilaw-ilaw, hindi ko na tinignan ulit yung app. So, this is the day. We're on an actual ride, as you can see. Villar City. I'm a little early, waiting for my buddies, pero sige, let's check the bike out. Ang first test natin is to check the status light. And you do that by pressing the upshift and the downshift lever simultaneously. Tapos iilaw ito. Okay, let me show you the status light again. Ano? So upshift, downshift sabay. And look at this indicator here. Kung red yan, low bat. Kung green, the battery is good. The coin battery is good. Green. So it's good. And I tell you, for the longest time, no, palaging red yan. Kahit bagong palit yung coin battery dito sa loob. Well, hindi ko na papakita, but sa loob yung coin battery, palaging red yan. Kahit bago. So that is an indication of a system issue, no? And the logical step to take kapag may system issue ka, mag-update ka ng firmware. And that's what we did. Okay, green siya for now. Hindi natin alam, baka mag-red yan mamaya o bukas. Mag-red nang hindi pa dapat mag-red. Let's see, mag-aabang tayo. And if that happens, I'll let you know. But sa ngayon, the issue seems to have been resolved. So I'm very happy. I want to tell you one more thing pala ha. Dun sa Supreme Bikes, si Jeric ang gumagawa. He's one of my most trusted mechanics. Yung pagbalik niya ng hoods ko, binalik niya with care. With precision. Lapat na lapat. Kaliwat kanan. May flap to sa loob eh. That thing na, you see the flap? Sa ibang mekaniko, ibabalik yan ganyan lang. Siya pinapasok niya. And then make sure niya na aligned. Tignan mo, hindi perfect pagkakabalik ko. Medyo tricky eh. May konting lambing na kailangan. At kay Jeric, make sure niya na nakapasok na maayos yan. Just like this. See? Malinis. It's one of these things na gustong gusto ko dun sa bike shop na yun, dun sa Supreme. The mechanic cares about your bike. It's the little things. So sa phone na tayo, we've just opened eTube. For those of you na hindi alam ang eTube, yan yung app ng Shimano. Pag naka Di2 kayo, you need Shimano eTube. Ayan, so it's asking me to connect the bike. There you go. Okay, a little bit of context here. Dati, hindi ko makonect yung eTube ko sa Di2 ko kasi wala akong passcode. Pag bumili ka ng bagong bike, brand new, hingin niyo yung passcode dun sa not the manufacturer, dun sa seller. Usually naman yan 1234 or 0000, pero minsan hindi gumagana eh. So hingin nyo. Kung hindi nila ma-provide yon, ask them to reset it using their software. If they're an authorized Shimano dealer, magagawa nila yon. And this is one of the things na nagawa ni Jeric for me. So ayan, visible na lahat ng components ko sa Shimano Di2. Look. Front derailleur, shifter left, shifter right, battery. Ayan, confirm units. Dati wala yan, ngayon it appears. So nagpa-reset ako ng access. I entered a new password. So ayun na. I am very pleased. Wala na yung problema ko sa right shifter. Na-access ko ng eTube. Feels like a new bike, to be honest. Na may mga na-unlock, so to speak, di ba? Kanina, I told my friends about the new firmware upgrade. Tinanong nila, kamusta ang upgrade? Sabi ko, parang bumilis ako kanina. Parang bumilis. Tawa sila, wala namang impact yung pag-update ng firmware sa speed mo eh. Pero, malay mo.